Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, December 8, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Napaka-importante po, lalo na magpapasko ako sa layan bagong taon. Isang maagang pamasko. Ilang Manila City Jail boys nakalaya na bunsod ng Good Conduct Time Allowance. Sa ibang bansa ka, edi makapag-ipon ka pa, makapagpadala ka pa sa pamilya mo, saka yun lang yung ang problema lang namin doon, yung lungkot lang. Sa kabila ng mataas na employment rate sa bansa, bakit halos 2 milyong Pinoy pinipili pa rin magtrabaho abroad? Palibasa, kakalawa na po ko yan. Ginawa na, sumabay pa po siya sa akin. Pagkalawa ko niya, sinundot na ako, kaya tinabahan niya po ako ngayon. Sa harap ng tumitinding holiday traffic, ano nga ba ang ilang tips para makaiwas sa road rage? At sa ating balitang showbiz, Annabel Rama, Pamilya Gutierrez, magbabakasyon sa Japan pero -1 lang sa isang kasama. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Garantisadong merry na ang Christmas ng ilang bilanggo mula sa isa sa pinakasiksikan na piitan sa bansa, ang Manila City Jail. Lagpas 100 mga persons deprived of liberty kasi ang nakalaya na dahil sa pagiging mabait sa loob ng kulungan. Ang kumpletong detalye sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Maagang pamasko kung ituring ng Timbol family ang paglaya ng kanilang haligi ng tahanan mula sa pagkakapiit. Makalipas kasi ang halos 2 taon sa loob ng Manila City Jail mula sa kasong ilegal na droga, muli nang makakasama ni Crizel ang kanyang mag-ina ngayong papalapit na ang Kapaskuhan. Sobrang saya po kasi makakasama ko na po yung pamilya ko sa matagal na pagkakakulong ko po dito. Sa wakas, nakalaya na rin po. Magbago na po siya. Si Manong Mariano naman, hindi mapigilang halikan ang kanyang misis. Excited na raw kasi siyang makauwi sa kanilang bahay sa Pasay City upang makasama ang kanyang pamilya sa Kapaskuhan matapos ang 6 na buwan sa bilangguan. Napaka-importante po, lalo na magpapasko ako sa layan bagong taon. Napakasaya po nito simula po ng pagbabago sa aming asawa ko. Kabilang sina Crizel at Mang Mariano sa 141 na mga bilanggo mula sa Manila City Jail na nabigyan ng Good Conduct Time Allowance o GCTA dahilan ng kanilang maagang paglaya mula sa ipinataw na sentensya. Ang kulay ng suot nilang damit pang itaas, sumisimbolo na sila ay tuluyan ng makakalaya mula sa pagkakapiit. Bilang parte ng kanilang paglaya, isa-isang pumirma ang mga bilanggo at tinatakan ang kani-kanilang mga balat maging ang kani-kanilang releasing papers bilang patunay ng kanilang paglaya. Ayon sa pamunuan ng Bureau of Jail and Management Penology sa Manila City Jail, halos lahat ng mga nabigyan ng GCTA ay nag-plea bargaining sa korte na pawang mga lumabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act 9165. Ibig sabihin, pinili na lang ng mga bilanggong ito na umamin sa kanilang pagkakasala sa batas. Bilang kapalit ng kanilang pag-amin, pinaikli din ang kanilang sentensya. Yung pong pagsunod sa mga alituntunin ng piitan, yung pong pag-join na sa mga programa dito po sa atin, sa BJMP, ito po ay nagresulta sa pag-award sa kanilang Good Conduct Time Allowance. Yung po mga PDL naman ng mga nagtuturo, nagme-mentoring, meron po silang tinatawag na Special Time Mentoring Allowance po. Yun po ay makakabawas po doon po sa kanilang mga sentensya. Kaya ang paglaya ng mga bilanggong ito, malaking bagay daw para sa decongestion ng Manila City Jail. Para sa mahigit 1,000 mga bilanggulang kasi ang jail capacity ng naturang piitan. Pero sa ngayon ay may 232% congestion rate na ito. Katumbas yan ng halos 4,000 mga bilanggo. Marami po tayo na pa-release dahil ito po yung mga naiwanan po ng mga kaso
na patuloy po nating ni-review at yun nga po, sila po entitled na i-release. Napapanahon naman po ngayon pong December na Kapaskuhan ay maibigay po ito sa kanila, parang regalo na rin sa kanila po. Kasalukuyan namang pinag-uusapan ng pamunuan ng bilangguan ang aftercare program nito para sa mga PDLs na lalaya upang tuluyan silang mai-reintegrate bilang kapaki-pakinabang na miyembro ng lipunan. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Nakapagdala ang Philippine Statistics Authority ng record high employment rate sa bansa. Senyales na gumaganda na ang ekonomiya. Pero bakit nga ba pinipili pa rin ng maraming Pinoy ang mangibang bansa? Alamin sa Balitang A to Z ni Kim Salinas. 17 days na lang bago ang Pasko. Pero imbis na makasama ni Christopher ang pamilya, heto siya at papaalis para magtrabaho sa ibang bansa. Bali, practical lang. Kasi hindi naman porky na nandito ka kasama yung pamilya mo, tapos kulang yung sahod mo, tapos nagkakaroon ng financial problem. Giit ni Christopher, kailangan magsakripisyo dahil kung dito raw siya sa Pinas magtatrabaho ay talagang kakapusin sila sa pera. Di raw tulad sa ibang bansa na sagot ng kumpanya at gobyerno ang maraming benepisyo. Nagtrabaho kasi dito noong 2006 sa Metro Manila. And then, ang hirap, every 15 days yung sahod natin tapos kulang pa. Sa ibang bansa ka, edi makapag-ipon ka pa, makapagpadala ka pa sa pamilya mo, saka yun lang yung ang problema lang namin doon, yung lungkot lang. Absent din sa mga special na okasyon ang teknisyang OFW na si Sam, pero ayos lang daw basta secured ang kanyang pamilya. Siyempre, pag nagkasakit, kailangan may kahit paano mayroon kang save na money para sa kanila. At siyempre, kailangan mo rin paghandaan yung pag-aaral. Titigil lamang anya siya mangibang bansa kung ang kanyang kikitain dito sa Pilipinas ay magkalapit katulad sa abroad. Yung minimum, maliit, di ba? Ay kung sumasahod ka dito ng mga as electrician, sumasahod ka dito ng mga sabihin natin 30 plus o 40 plus, so malaking bagay na yun para masuportahan yung pamilya mo. Hindi sapat para para mag-stay kung yung sahod mo is maliit. Sa pinakahuling report ng Philippine Statistics Authority, sumampa na sa 95.8% ng mga Pinoy ang may trabaho sa bansa. Record high ito simula taong 2005. Pero kung gayon, bakit nga ba libo-libong mga Pinoy pa, gaya ni na Christopher at Sam, ang mas pinipiling makipagsapalaran sa ibang bansa? Sa statistics nga natin, sinasabi na mga 10,000 na yan. Ang mga pumupunta sa abroad a month, or a day. Sa pahayag ni Representative Franz Castro, hindi mapipigilan ang pag-alis ng mga Pinoy sa bansa hanggat hindi nagbibigay ng solusyon ang pamahalaan. No wonder hindi natin mapipigilan yung ating mga kababayan na mag-abroad pa rin kasi nandoon yung mas mataas na sweldo, kahit papaano mas secure yung kanilang pagtatrabaho doon. Tila wala rin anyang epekto ang pagganda ng ekonomiya ng bansa dahil hindi ito nararamdaman. Kahit naman tumaas at kahit naman sinasabing gumaganda ang ekonomiya, pero hindi ko pa rin talaga madama yung pagganda ng ekonomiya, nandiyan pa rin yung inflation. Una na ring sinabi ni Bulacan 6th District Representative Salvador Pleito, bagamat magandang balita ang mas mataas na antas ng may trabaho, masyado pang maaga para mag-celebrate ang pamahalaan. Ang mahalaga daw ay patuloy na makagawa ng oportunidad sa bansa, hindi lamang para sa mga bagong graduate kundi maging sa mga OFWs na nais nang magbalik sa bansa. Sa pinakahuling datos ng PSA, tinatayang mayroong 1.96 milyon na mga Pinoy na nangangamuhan sa ibang bansa. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Mga ka-A to Z, kasama rin ba kayo sa umiinit na ang ulo dahil sa tumitinding holiday traffic? May ilang paalala po ang MMDA at maging isang psychologist para makaiwas sa pagkakasangkot sa tinatawag na road rage. Kung ano yan, alamin sa Balitang A to Z ni Ace Cruz. Ito nga pala ko, ba't hindi mo wala? Kung ikaw nagbigay pa, hindi ako tatamaan yan. Ano mo malaki din, nasonan na nga ako eh. Paano kita pagbigyan kung tumatakbo ako, bigla mo ako hinat? Paano nga pagbibig, paano nga kating, nasonan nga ako? Yan ang mainit na kumprontahan ng driver ng pampaserong UV Express at modern jeepney matapos na magkabanggaan sa Pasig City nitong umaga.
Ayon sa driver na nabanggang UV Express, makailang beses umanong binuntutan siya ng kasunod na modern jeepney. Palibasa, kakaliwa na po ang ganyan, ginawa na, sumabay pa po siya sa akin. Pagkaliwa ko niya, sinundot niya ako, kaya tinabahan niya po ako ngayon. Ngayon, umovertake ako sa kaliwa. Diretso ako ngayon. Hinabol niya ako ngayon. Dinasaunahan niya ako, bigla niya ako pinasok ng ganyan. Diniretso niya dahil nandito ako. Inabot ko siya ngayon. Bukod sa natamong pinsala sa sasakyan, may natamaan ding pasahero ng UV Express pero mabuti na lang at hindi ito napuruhan. Ano po ako, natutulog po ako that time eh. Pero medyo naramdaman ko po na medyo mabilis po talaga yung ano eh. Sana lang po, hinay-hinay lang po kasi syempre iba rin siyang taong nakakasama. Syempre hindi lang naman po siya yung dapat ingatan, kundi yung pasahero niya since public vehicle po ito. Bagay na ayon kay MMDA Strike Force o IC Gabriel Go, sa halip na magbangayan ay idaan na lang sa mabuting usapan ang anumang hindi pagkakaunawaan partikular sa lansangan para hindi na lumala pa ito. Una-una, kailangan natin tandaan, pag uminit ang ulo natin sa kalsada, magkakaroon tayo ng aberya, lalong tatagal ang ating mga biyahe. And pangalawa, we have to think first of our family dahil nakikita naman natin with the recent incident of road rage, merong nasasaktan, merong even worse. Ang iniiwasan kasi nila ay ang magkapisikalan o humantong pa sa pagkalagas ng buhay. Gaya halimbawa ang ilang trending online ng ilang awayan sa kalsada. Payo naman ng psychologist sa si Lilian Guy, hanggat maari ay magbaon ng mahabang pasensya sa tuwing nagmamaneho at huwag nang pumatol. Kadalasan daw kasi may ilan talagang motorista na takaw-away. Galit na nga sila tapos nag-eye contact ka pa. Okay. And with that eye contact, maski wala kang masamang ibig sabihin ha, nakaka-provoke sa kanila. Kasi sa totoo lang, aggressive driver sila, aggressive ka rin eh. Kasi nag-react ka eh, nagalit ka rin sa kanila. Hindi ko sinasabi tama sila. Kaya tips si Dr. Guy sa mga motorista, ugaling maaga ng ilang oras sa iyong pupuntahan para hindi ma-stress sa bigat ng traffic. Intindihin din ang kapwa mo motorista. We do not know what they are going through that day. Sabi nga, malay mo, nagmamadali siya sunduin ang nanay niya nasa hospital. Malay mo, nagmamadali siya sunduin anak niya o kapatid niya galing sa abroad dahil hindi pa umuwi ng 10 years. At higit sa lahat, huwag magmaneho kung wala ka sa mood. Avoid driving when you are angry, and then of course you always utilize your relaxation methods even in the car. But wait, there's more. Bukod sa mga nagmamaneho gaya halimbawa sa mga pribadong sasakyan, malaki raw ang ginagampanan ng katabi nitong pasahero. To be a driver, to be the one to drive is mahirap na. Dagdagan pa mangyak-ngyak yung nasa tabi niya. Hindi ba? Ang hirap kung tayo yung support na nakatabi niya. Dapat positive tayo eh. Yan daw ang dapat tandaan ng mga motorista para iwas away at iwas abala. Lalo't inasa ng MMDA ang lalong pagbigat ng traffic habang papalapit ang Pasko. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Nagsimula ng maglayag ang kauna-unahang civilian-led Christmas mission sa West Philippine Sea. Nasa 40 mga mangingisda at kabataan rin ang nag-volunteer na maging bahagi ng makasaysayang convoy. Paliwanag nila malaki ang ambag nito sa pagsusulong ng soberanya ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo. Giit pa nila, bilang mga mangingisda, isa sila sa pinaka-apektado ng issue sa lugar. Umaasa naman silang magiging mapayapa pa rin ang isasagawang misyon. Isa po kami sa apektado ng issue about West Philippine Sea. As nangingisda po ako at ako rin yung presidente ng aming samahan, kailangan po maging active kami sa mga ganitong para ipakita namin sa mga kapwa namin mangingisda na kami concerned sa mga ganitong mga issues. Dapat po talaga natin ipaglaban itong West Philippine Sea. Sapagkat sa atin po talaga ito eh. Yung po mga matatanda namin mga isda, talagang dyan sila nangingisda ng araw, yung mga taga-Morong Bataan. Hindi lang naman po Sambales, pati rin po kami taga-Bataan, apektado dito.
Nakikipag-ugnayan na ang Philippine Coast Guard sa Maritime Safety Administration ng China. Ito'y matapos mabangga ng isang Chinese flag bulk carrier vessel ang bangga ng mga mangingisda sa Palawan Occidental, Mindoro nitong Martes. Ayon kay PCG spokesperson Rear Admiral Armand Balilo, nakakabit ang bangka ng mga Pinoy na mangingisda sa isang payaw. Dagdag pa ni Balilo, tila binaliwala ng Chinese Coast Guard ang mga mangingisda na naaksidente dahil ipinagpatuloy ng mga ito ang kanilang paglalayag. Sa ngayon, patuloy ang pag-iimbestiga ng PCG hinggil sa naturang insidente, habang nilinaw naman ng ahensya na walang kinalaman ito sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Well, patuloy po nating ipa-follow up yung ating mga coordination sa China Maritime Safety Administration at maging sa Port State Control ng Indonesia. Yun pa lang po ang tangi nating magagawa sapagkat ayon po sa mga panuntunan, sila po ang may jurisdiction dito sa mga barko, dito po sa barkong na-involved sa insidente. At in-expect po natin itong Maritime Safety Administration ng China ay gagawa ng pulang hakbang para malaman kung ano talaga yung nangyari dito sa insidente noong Tuesday, noong December 5. Arestado ng mga otoridad ang isa sa hinihinalang suspect sa pagpapasabog sa Mindanao State University sa Marawi City noong nakaraang linggo. Tinukoy ito bilang si Jafar Gamo Sultan alias Jaf o Kurot. Sinabi ni AFP Public Affairs Chief Colonel Cerces Trinidad na ang kanilang mga effort na mahuli ang mga salarin ay nagpapakita lang ng commitment sa pagprotekta sa publiko. Patuloy naman ang pagtugis sa dalawa pang suspect na sina Kadapi Mimbesa alias Engineer at Arsani Membisa alias Katab Hatab o Lapitos. Muling nananawagan si Citizens Battle Against Corruption o SIBAC Party List Representative Brother Eddie Villanueva sa agarang pagpasa sa nakabingbing Freedom of Information Law. Sa pahayag ni Villanueva ngayong Global Anti-Corruption Day, iginiit nito ang kahalagahang maisabatas ang pagsasapubliko ng mga government transactions. Yan ay upang tuluyan ng mawakasan ang korupsyon. Sa huli, plano rin ni Brother Eddie na maghain ng panukalang batas na layong limitahan na lang sa iilang ahensya ang pwedeng bigyan ng confidential at intelligence funds at gawing institutionalized ang paraan ng pag-audit ng pondo ng mga ito. Sa iba pang mga balita, talagang labanan na nga ng mga pailaw sa iba't ibang syudad sa Metro Manila. Sa Las Piñas City, pinangunahan ni Mayor Imelda Aguilar ang tree lighting ceremony at paglulunsad ng Love Las Piñas Christmas sa City Hall Quadrangle. Mayroon ding mga awiting handog ang local talents at sinundan pa ng fireworks display na hudyat na nga talaga ng nalalapit na Christmas season. Susunod sa ibang balita ang latest mula sa mga Filipino seafarer na bihag ng Houthi rebels. At sa ating balitang showbiz, hiwalay ang Richard Gutierrez at Sara Labati. Ano kaya ang comment ni Annabel Rama? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng balitang A to Z. Inihayag ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel na hindi maaaring gamitin ng Sunshine Media Network Incorporated o SMNI ang press of freedom para depensahan ang kanilang prangkisa. Ayon sa kongresista, marami nang nilabag ang outlet katulad na lamang ng pagpapakalat ng maling impormasyon, maging ang panre-red tag ng kanilang mga anchors sa iba't ibang individual. Sinabi pa nito, marapat lamang rin na ma-detain sina Lorraine Badoy at Jeffrey Celis matapos ang pagsisinungaling ng mga ito sa pagdinig sa Kongreso kamakailan. Matatandaang nagugat ang investigasyon ng Kamara matapos maglabas ng maling impormasyon ng SMNI hinggil sa umunoy bilyong pisong ginasta ng Office of the House Speaker sa international travel nito. Mahiya sila kasi ang freedom of expression, kakibat nun ay ang paggamit ng tama dun sa ating karapatan. Merong extremes na hindi na pinahihintulutan ng freedom of expression. Ang mang-death threat, ang magpakalat ng kasinungalingan na sumisira sa bayan, ang pangre-red tag, tapos for them to
claim their freedom of expression, pero ano ang ginawa nila sa maraming kabataan at mga kababayan na in the first place yun yung sinusulong dati. Samantala, naniniwala si Kabataan Party List Representative Raul Manuel na hindi nakatutulong si Vice President Sara Duterte sa problema sa sektor ng edukasyon, bagkus ay pinalala lang raw niya ito. Kasunod yan ng komento ni House Deputy Minority Leader Franz Castro na walang kakayahan ng Vice-Presidente na harapin ang mga problema sa edukasyon dahil na rin sa resulta ng PISA. Anya, kailangan ng DepEd ng tututok sa trabaho, hindi mangre-red tag sa mga guro at estudyante. Nananawagan naman sa DepEd si House Committee on Basic Education at Pasig Congressman Roman Romulo na maging aktibo sa pagtutulak ng mga reforma sa ahensya. We must adopt, we must adjust. Memorization is not anymore enough. We must, and the potential of the Filipinos are wasted on just pure memorization. But we cannot go beyond that if we do not ensure that there will be reading comprehension. Kung may pagbabago, parang pagbabago for the worse. No? Hindi siya talaga galing sa education sector, kaya ang mga pinapanungkala niya lalo pang nagpapasahol ng mga problema. Hindi kinakailangang ibalik ang mandatory na pagsusuot ng face mask. Ito ang sinabi ni Philippine College of Physicians President at Infectious Disease Expert Dr. Ronchan Solante sa kabila yan ng pagdami ng tinatamaan ng influenza o malatrangkasong sakit. Ayon kay Solante, bagamat nananatiling nasa low risk ang mga ospital sa bansa, mas maigi pa rin namang sundin ng publiko ang minimum public health standard para makaiwas sa naturang sakit. Nilinaw rin nito na walang dapat ipangamba ang publiko dahil hindi delikado ang walking pneumonia at karamihan sa mga tinatamaan nito ay hindi naman kinakailangang ma-ospital. Matatandaan kinumpirma ng Department of Health na mayroong 4 na kaso ng walking pneumonia sa bansa, gayunpaman ay nakarecover na raw lahat ng mga ito. Una-una, huwag tayong magpanik. No? That's good that the Department of Health is reporting this influenza-like illness. Hindi natin kailangan ang mandatory face mask. If you compare this with COVID, influenza, those are the more concerning type of infection because it's easily been transmitted through a respiratory droplet. Pag inuubo, harap mo within 3 feet, that's the risk of transmission of all of this respiratory, bacterial, and viral infection. Umabot na sa 167 million pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura ng magnitude 7.4 na lindol sa Surigao del Sur. Kasama sa naapektuhan ang higit 400 pasilidad ng gobyerno, mga pasilidad rin sa mga paaralan at 7 health facilities. Samantala, ibinaba naman ng PHIVOLCS sa Alert Level 2 ang Bulkang Mayon. Nagpakita na kasi ito ng bahagyang pagbaba ng aktibidad pero payo pa rin ng ahensya na manatiling alerto. Nakausap na ng kanilang mga pamilya ang 12 mula sa 17 Filipino seafarer na bihag ng Houthi rebel group. Sa harap yan ang effort ng Department of Foreign Affairs na maisakatuparan ang paglaya ng mga ito mula sa naturang grupo. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, isa-isa nilang sinusubukang makontak ang mga ito para bigyan ng pag-asa ang kanilang pamilya na ligtas at makakauwi sila. Ganda nga nakakaiyak daw yung mga tawag, no? At least 12 have called them at pwede tayong i-update yan ng POA or ng BMW. Sila yung nakikipag-ugnayan with the families about this. No? So we'll allow quiet diplomacy do the work kasi meron tayong mga partners sa ibang bansa na tumutulong din. Japan of course, pati Greece, galing ako doon, and other countries of course sa Middle East. Sa aming pagbabalik, ano ang naging sagot ni Annabel Rama sa umanahiwalayan nila Richard Gutierrez at Sara Labati? Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Nasa
Nasa bahay ngayon ng kanyang ina ang aktor na si Richard Gutierrez. Ito ang kinumpirma ni Annabel Rama na ina ni Richard. Kasabay ito ng mainit na usap-usapan na umano'y hiwalay na ang mag-asawang si Richard Gutierrez at Sara Labati. Kasunod ito, nabanggit din ni Rama na isang buwan nang naroon ang kanyang anak at unti-unti na raw itong naglilipat ng gamit papunta sa tutuluyang bahay. Ang mga apo nito ngayon ay nasa pangangalaga rin ni Richard. Nang tanungin naman tungkol kay Sara Labati, hindi pa raw niya ito nakakausap at sinabing wala raw rin itong panahong kausapin ito. Plano naman ng pamilya Gutierrez na ngayong Pasko ay pumunta ng Japan hanggang January 3, 2024. Sa ating balitang malakas maka-good vibes, totoo nga ang mga bata ang sinasabi nating may bukas na puso kanino man dahil siguro nga ay taglay nila ang likas na pagkakaroon ng busilak na puso. Narito ang Good Vibes, panoorin. Kung kayo ay may kwentong kakaiba mo o kwento ng pag-ibig o story ng inspirasyon at pag-asa, maaari nito ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa tanyag na American host at pioneer ng children's TV show na si Fred Rogers. Ayon kay Mr. Rogers, ang mga pagkakaibigan na mabubuo natin sa ating buhay, marahil ito ang maituturing na paraiso. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Maliwanag na ang mga establishmento na may gayak ng mga ilaw at parol, 17 days na nga lang, Pasko na. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo Pilipinas at happy weekend!